Ang paksa sa pelikulang ito ay tungkol sa magkapatid na umibig sa isa't isa. Ano ang mangyayari kapag nalaman ng asawa ni Emily ang tungkol sa kanya sexual na relasyon sa kanyang kapatid? Alamin natin. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa amin kay Emily, isang kabataang babae na naglalakad. Dito ay lumabas ang eksenang paglipat nila Emily ng bahay, kasama ang kanyang asawang si Andreas, sa isang kotse na minamaneho nila hanggang sa isang abandonadong bahay sa kagubatan na ilang taon na ang nakalilipas. Ang mga magulang ni Emily ay namatay, na pinilit siyang alagaan ang kanyang sarili. Siya ang pumalit sa negosyo ng kanyang ama kasama ang kanyang asawa. Ngunit ngayon ay nahihirapan silang pamahalaan ang kanilang mga pananalapi. Kaya ang mag-asawa ay gustong ibenta ang bahay ni Emily, mula noong bata pa siya. Para sa pera gamit ang cash na ito na kaya nila muling itayo ang kanilang negosyo at lutisin ang kanilang mga problema. Habang tumitingin sa bahay ay naalala ni Emily ang lahat ng kanyang magagandang alaala noong bata pa siya. Kahit na siya ay nakaramdam ng nostalgic, gusto pa rin niyang ibenta ang bahay. Nang hapong iyon ay dumating ang nakababatang kapatid ni Emily na si Jacob. Dahil nag-aaral si Jacob sa ibang bansa, ilang taon ding hindi nagkikita ang magkapatid. Tuwang-tuwa si Emily na makita si Jacob at nagbiro pa na mas matangkad na sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid. Nang ipinakilala ni Emily si Jacob kay Andreas ay hindi masyadong excited na makita siya, sa halip ay pumunta siya sa kanyang silid. Nang hindi man lang kinakausap sila Andreas, sa kalagitnaan ng gabi ay muling pinuntahan ni Jacob si Emily at napansin niyang hindi na siya masaya gaya ng dati. Subalit nalilito si Emily kung bakit siya dinatnan ng kanyang kapatid pagkatapos ng hating gabi. Kinabukasan, sinubukan nina Emily at Andreas ang lahat ng kanilang makakaya na makipag-ugnayan sa mga potensyal na mamimili para sa bahay. Tinawagan ni Andreas ang bumibili, ngunit hindi nila nagawang isara ang deal, dahil bago sila sa lugar at hindi gaanong kilala ang mga tao. Lahat ng pagsisikap nila na ibenta ang bahay ay hindi nagtagumpay. Pagkatapos noon ay kailangan ni Andres na bumalik sa lungsod upang makipagkita sa isang kliyente para sa kanilang pagbebenta. Niyakap niya si Emily at nagpaalam, bago magmaneho palayo sa kanyang sasakyan. Sa eksenang iyon ay nakita natin ang buhay ni Jacobs na mas matatag kaysa kay Emily. Isa siyang profesional na skateboarder, na nalakbay na sa ilang lungsod sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sumakay si Jacob sa kanyang skateboard, sa kalye nang pumunta siya sa isang store upang bumili ng ilang bagay na tinukoy ang mga ito sa pahayagan na may headline na may nakitang itim na panther na nagtatago. Sa likod bahay ng isang tao ay nagbasa rin siya, kaya hinihiling ng lokal na pamahalaan ang lahat na manatiling ligtas sa loob ng kanilang mga tahanan, dahil ang isang itim na panther ay maaaring maging lubhang mapanganib. Nang lumabas si Jacob sa labas ng tindahan ay nakita siya ni Andreas at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang kapatid habang siya malayo para sa negosyo, ngunit naiinis siya kapag nakita niyang walang pakialam si Jacobs. Siya ay umuwi upang hanapin si Emily na naglilinis ng bahay. Habang nagtatapon siya ng mga walang kwentang gamit, nagsimulang magkwento si Jacob dito tungkol sa plano nilang ibenta ang bahay. Sinabi niya sa kanya na mayroon din siya isang bahagi ng bahay. At pakiramdam na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay hindi na nagmamalasakit sa kanya. Itinanggi ito ni Emily at sinabi na palagi siyang magkakaroon ng isang espesyal na lugar sa puso at isip nito. Mahirap para sa kanya pagkatapos na sabihin sa kanya ni Jacob ang tungkol sa balita ng Black Panther. Dahil gusto niyang mag-ingat siya sa paligid ng bayang ito. Noong gabing iyon, ay nalungkot si Emily dahil wala si Andreas sa kanya. Kaya nagsimula na siyang gumawa ng ilang gawain sa opisina. Namimiss niyang makasama ang kanyang asawa, ngunit nakakaramdam din siya ng mga masalimuot na emosyon na hindi niya pa maintindihan. May nararamdaman ba siya para sa kanyang kapatid? Kapag siya ay pumupunta sa isang kwarto para matulog, si Jacob ay sumilip sa likod niya. Tumayo siya sa hagdanan at pinapanood si Emily na naghuhubad. Kinaumagahan bukod pa para makasama si Emily dahil iniisip niyang baka minas siya mag-isa. Pumunta siya sa garahe at hinanap ang lumang motorsiklo ng kanyang ama. Ngunit ito ay sira. Siya ay gumugol ng susunod na ilang oras sa pag-aayos ng motorsiklo ng mag-isa. Nang matapos siya ay pinakiusapan niya si Emily na sumama sa kanya tulad ng mga unang panahon na sumakay ang magkapatid.
Sa mga walang laman na kalsadang napapaligiran ng mga bundok at matataas na puno ay mukhang masaya na magkasama at tinatamasa ang magagandang tanawin. Pinaroda ang motorsiklo sa tabi ng isang bundok upang magpahinga sa tabi ng mga bato. Habang nakahiga sila sa gitna ng kagubatan, nagsimulang ibahagi ni Jacob ang kanyang nararamdaman kay Emily. Nagtatapat siya na siya ay masaya at nawala lang saglit at masaya siya na makasama ulit siya ngayon. Nagsimula na ring ibahagi ni Emily na gusto niyang magkaroon ng katulad na relasyon tulad noong bata pa sila. Maya-maya ay nagsimulang maglakad ang magkapatid sa kagubatan habang pinag-uusapan ang kanilang mga alaala noong bata pa si Jacob. Tungkol sa plano nila ng kanilang ama na umakyat ng bundok para tamasahin ang magandang tanawin. Ngunit nadismaya dahil panaginip lang ang planong ito. Kinabukasan ay may mga gawaing bahay na ginagawa nina Emily at Jacob nang simulan niyang ikwento ang tungkol sa plano nila ni Andreas na magbenta ng bahay. Pinaliwanag niya na kailangan niya ang pera para sa negosyo ng kanilang pamilya. Ngunit walang reaksyon si Jacob, habang tinatapos pa rin ng magkapatid ang mga gawaing malapit na sila sa isa't isa. Sa sandaling ito si Emily at Jacob ay may nararamdaman na kakaiba sa isa't isa na hindi nila naiparamdam noong buhay pa ang parents nila. After that, namasyal ang magkapatid sa kakahuyan. Surprisingly nakaramdam si Emily ng romantikong pagmamahal kay Jacob kahit may asawa na siya at kahit ito ay nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon ay nagsimulang isipin ni Emily na siya at si Jacob ay nagsasama tulad ng isang mag-asawa. Gayunpaman ang sandali ay nag-ambala ng isang grupo ng mga lalaki at pangangaso sa kagubatan. Sinusubukan nilang hanapin ang itim na panther na nabasa ni Jacob sa pahayagan. Kahit na mayroong isang mapanganib na mabangis na hayop sa pangkalahatan. Hindi natakot ang magkapatid. Nagpasya silang magtayo ng silungan ng magkasama sa kakahuyan at doon magpalipas ng gabi. Kapag sumikat na ang araw sabay silang nagising para makita ang nagdadalamhating kalapati na nagpapakalma kay Emily. Pagkatapos ay nagpasya silang maglakad. Umakyat ng bundok. Para matupad ang pangarap ni Jacob, pero pagkatapos lang umakyat ng ilang bato si Emily ay napagod na siya at ayaw na niyang umakyat pa. Kaya napadpad sila sa mga bato para ay enjoy ang tanawin ng magkasama. Kapag sa wakas ay dumilim na. Sa kanilang childhood home na magkasama noong gabing iyon nang magpalit siya ng damit sa loob ng kanyang silid tulugan. Lumakad si Emily sa likuran niya, sinimulan niyang i-button ang kanyang kamiseta at inalis ang kanyang mas malawak na damit para akitin siya. Sa wakas ay sumuko na si Jacob at pinaupo siya sa kondongan nito bago magtutto. Sa magdamag ay lalong nagiging masigasig si Jacob at Emily sa isa't isa. Sa susunod na mga araw ay naging mas malapit ang magkapatid kaysa dati. Nagsisimula silang magkasama-sama at pakiramdam na sa kanila lamang ang buong mundo. Tinanong ni Jake si Emily kung mahal niya siya at sinimulan niya itong halikan muli. Pagkatapos noon ay bumaba sila sa isang lawa at sabay na nag-swimming. Mamaya habang naglalakad sila sa kagubatan ay tinawagan ni Andrea si Emily para tingnan ang kanyang Emily. Tinanggihan ang tawag dahil she's spending time with Jacob, who is more important to her now. After a while they go back home and find a middle-aged man na naghihintay sa labas ng pinto. Sabi niya nakita niya ang mga ad ng bahay at gustong bilhin ito kay Jake. Ayaw nang ibenta ni Emily ang bahay kaya sinabihan niya si Amanda na tawagan muna ang asawa niya. Noong gabing iyon ay pumunta si Emily sa kwarto ni Jacobs at sinubukan ulit siyang akitin. Nagdutdutan ang magkapatid bago matulog na magkasama. Kinaumagahan sinabi ni Jacob kay Emily na ayaw niya ibenta ang bahay na ito. Kaya gusto naming pirmahan ang mga legal na papeles. Hearing this, Emily becomes very frustrated. That's when Jacob finally understands what is happening here, that Emily is only using him for a benefit. Nag-aaway ang magkapatid at ang lahat ay nagsisimula ng patagilid sa pagitan nila. Kahit na ipinaliwanag ni Emily na hindi niya ginagamit si Jacob ay hindi pa rin niya ito kinakausap. Sa huli sinabi niya na dapat nilang ibenta ang bahay dahil ito naman ay para sa lahat. Para hindi na sila magkita muli. Habang si Emily ay umiiyak sa backyard, si Jacob ay nagdesisayo na iwanan si siya mag-isa sa bahay. She thought and realized that she doesn't want to be away from him. Sa kasamaang palad kailangan niyang ibenta ang bahay dahil kailangan ng asawa niya ng pera. Para patakbuhin ang negosyo nila, nakatulog mag-isa si Emily sa bahay ng gabing iyon.
Kanonggahan ay ginaisan siya ni Andreas. Sinabi niya na may gustong bumili ng bahay kaya kailangan niyang mag-impake ng mga gamit at maghanda na umalis. Habang ipinapakita muli ni Emily at Andreas, si Jacob ay bumalik ng bahay nang hindi nagsasalita, sa halip ay kinuha niya ang kanyang mga gamit sa bahay at pinirmahan ang mga papeles bago umalis. Si Emily ay tumakbo para pigilan siya at nagsimulang umiyak sa kanyang mga bisig at hinalikan ang kanyang leeg. Pero mukhang hindi na ito nakakaapekto kay Jacob. Nang tumingin sa kanila ay napagtanto na si Emily at Jake ay higit pa sa magkapatid ang ginagawa. Sa wakas ay umalis na rin si Jacob. At sinabi ni Emily kay Andreas na hindi siya pipirma sa mga papeles para sa bahay dahil ayaw niya na ibenta ito. Sa kabila nito nagpa siya si Andreas na manatili kay Emily dahil mahal niya ito. Ang mag-asawa ay sumakay sa kotse ni Andreas para umalis ng bahay sa ibang paraan. Pinahinto ni Andreas ang kanyang sasakyan sa isang restoration at si Emily habang nag-iisa sa kotse ay nagsimulang isipin ang tungkol sa relasyon nila ni Jacob at pumirma ng ilang papeles para ibenta ang bahay. Kahit alam niyang mahal siya ni Andreas nang walang pasubali ay wala siyang nararamdaman sa asawa, kaya habang wala pa ito inilalagay niya ang mga sign paper sa kanyang sasakyan at umalis sa huling eksena ng pelikula. Napagtanto ni Andreas na gagawin ni Emily ang lahat para makasama si Jacob, kahit napagdesisyonan niyang ibenta ang bahay. Malayo siya kay Jacob dahil bawal ang relasyon. Nagtungo si Emily sa kakahuyan para maghanap muli sa kapatid. At ang credits start rolling. The moral of the story is to never give up on true love. Kahit bawal sa mata ng lahat, huwag ka lang umibig sa kapatid mo kung ayaw mong mapunta sa komplikadong sitwasyon tulad nina Emily at Jacob. At iyan lang para sa recap ng pelikulang ito. Kung ikaw si Emily, iiwan mo ba ang iyong asawa para pumasok sa isang romantikong relasyon sa iyong kapatid? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka sa video na ito kung saan siguradong magugustuhan mo ang isang ito kahit na higit pa.